Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Lunes at ang atin pong pag-aaral ay continuation ng atin pong series on the book of James. At ngayon po ay nasa chapter 2 na po tayo. Atin pong tatalakayin ngayong araw ang chapter 2 verses 1 to 13. Pinamagatan ko po itong No Favoritism in the Kingdom of God. So, yan po ang ating tatalakayin ngayon. Sa kaharian ng Diyos, wala pong favoritism. At samahan po ninyo ako, atin pong basahin ang mga talatang ito sa aklat ni Santiago. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there or sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my dear brothers and sisters. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming the noble name of Him to whom you belong? If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, "You shall not commit adultery," also said, "You shall not murder." If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. Pagpalain nawa ng ating Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Ang theme ng ating pag-aaral ngayon sa James chapter 2, 1 to 13 ay ito. Faith in Christ demands impartial love and mercy to all. Ang totoong merong pananampalataya, nung nakalipas na mga linggo ang ating tinalakay, yung tunay na relihiyon ay ipinapakita sa pagmamalasakit sa kapwa. Ito pa rin ang tema ng aklat ni Santiago, na yung tunay na may pananampalataya magpapakita naman ng impartiality at pag-ibig at habag sa iba. Walang pagtatangi. So ito po yung atin pong tatalakayin ngayon. Faith in Christ demands impartial love and mercy to all. Mga minamahal kong mga kapatid, one of the most subtle yet destructive sins that creep into the life of the church is the sin of favoritism. Pag tinanong ka, 3 anak mo, sino paborito mo? At sinabi natin si ganito, si ganon, nagkakasala na po tayo ng kasalanang favoritism. Treating others differently based on outward appearance, wealth, status, or influence is what we call favoritism. Yung tinitingnan natin dahil sa mas matalino, mas malaking magbigay, dahil ito ay mas pabor sa atin, hindi tayo kinokontra, kaya ito ang paborito natin. Nagkakamali tayo. Kaya sa araw na ito, titingnan natin ang turong ito ni Santiago sa chapter 2 verses 1 to 13 ng kanyang aklat
Dahil dito, James confront this sin head-on. At ang message niya ay very clear. Genuine faith in the Lord Jesus Christ is incompatible with favoritism. Ang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay hindi nagtatangi. This passage calls us to examine our hearts, examine our churches, and examine our relationships, and to live out the gospel with integrity, showing the same mercy God has shown us in Christ. Kung anong pag-ibig, habag, at pagmamalasakit ang ibinigay sa atin ng Diyos noong tayo'y Kanya pang kaaway, noong tayo'y Kanyang kinamumuhian because of our sin, ay ganun din daw na habag, pag-ibig at pagmamalasakit ang ibigay natin sa iba. Kaya nga po, kung ating iisa-isahin, katulad po ng ating ginagawa lagi dito sa Tinig ng Pag-asa, we do an expository preaching of the book of the Bible. We tackle it one verse at a time. Samahan po ninyo ako at ating tingnan ang chapter 2 verses 1 to 4. And this is James' rebuke of favoritism. Ano po ang sabi niya? My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Sa verse 1, malino pong ang kinakausap ni Santiago dyan brothers and sisters. Hindi lang po nilinaw na brothers and sisters yan in the faith, nilagyan pa niya ho ng kasunod na believers. So, ibig sabihin, ang kausap dyan ay ikaw, kung ikay Kristiyano, kung ikay mananampalataya, kung ikay kabilang sa loob ng iglesia ng Diyos. You are called not to show favoritism. Pagkatapos nilinaw, ano bang klaseng favoritism ang tinutukoy dito? Sa loob ika ng simbahan, sa inyong mga pagtitipon, dumating ang isang lalaking puspos ng alahas, may gold ring, maganda kasuotan. Pumasok din naman ika ang isang taong marumi, hindi masyadong malinis ang damit, mahirap ang kalagayan sa buhay. Pag pinakitaan mo ng special na atensyon, yung tao na nagsusuot ng magandang bihis at sinabi mong dito ka maupo kasi maganda rito, may electric fan, malamig dito. At saka dito, komportable ka. Tapos sinabi mo naman doon sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya'y maupo ka sa sahig. Ang sabi po sa verse 4, have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? So ano po ang biblical insight natin sa mga talatang ito? Ang sabi po, James begins by reminding readers. The readers are the believers, you and me that are reading the scripture right now, that they who are holding faith to the Lord Jesus Christ, it is a direct affirmation of Christ's deity and majesty. James begins by reminding us na tayo po'y may mga pananampalataya. Nire-remind na tayo mga tagasunod na Panginoon. To claim Christ and show favoritism is a contradiction. Mananampalataya ka sa Panginoon, tagasunod ka ng Panginoon, tumanggap ka ng pag-ibig at habag sa Panginoon, pagkatapos ikaw ay nagpapakita ng favoritism, contradicting ang iyong buhay. At dito po pinakita yung illustration. Imagine a wealthy, well-dressed man enters your church and is given a prime seat while a homeless person is ushered back or ignored. What does that say about our view of human worth? This scenario is still common today. It reveals our worldly values. Timing na timing po itong pag-aaral na to. Sa amin pong simbahan sa Winnipeg Unida Christian Church, meron po dong every now and then ay pumapasyal na isang native guy, isang kabataang lalaki na siya po ay native.
just to explain ko ano yung mga native, sila po yung mga original na mga taga rito sa Canada. Sila po yung mga indigenous. Kabilang sila sa mga tribo, iba't ibang mga tribo po yan eh. Yung mga original na sinakop ng mga British, ng French, at kung sino-sino pang mananakop dito sa Canada. So ito pong mga indigenous people na ito ay scattered all over Manitoba, all over Canada. Nasa mga reserve po sila. Sila po'y nakatira doon, pinoprovide ng gobyerno yung kanilang mga pangangailangan doon, yung mga housing, at nandun lang sila sa mga community na minsan secluded. Ang nangyayari po, kapag sila po ay lumalaki na, nagkakaedad, nagve-venture po sila sa mga city. Pumupunta po sila sa mga city, katulad po ng Winnipeg, ito po ay city. Yung po mga indigenous na nandun sa mga reserve na tinatawag o doon sa kanilang tribo para lubusan natin maintindihan. Pag binata na po sila nagdalaga, nasisilaw din po sila ng kinang ng city. Kasi po doon sa kanilang mga lugar, may kuryente naman doon, but unfortunately, wala sila ng mga facilities na meron ang city. Kaya nasisilaw sila sa city, pumupunta sila dito. Ang problema, wala naman silang titirahan. Most of the time, itong mga nandito sa city, sila yung mga nagiging homeless, sila yung mga nahuhook on drugs, sila po yung mga pag-alagala at nagre-resort minsan sa mga pagnanakaw. Dahil nga po, siguro ayaw na nilang bumalik doon sa reserve, nahihiya na silang bumalik sa kanilang tribo, marami po ang nagkakaganon dito. Kaya most of them are considered homeless. Ngayon po, nauuso, nanghihingi sila, minsan nagnanakaw, sila po yung mga nagiging cause ng maraming crime. Hindi po natin dinidiscriminate, pero yun yung totoong nangyayari dito sa Manitoba o dito po sa Winnipeg. Ngayon, balik tayo doon sa kwento, may isang binata na regular na nagsisimba sa Winnipeg, Unida. At one point, invite pa niya yung kanyang pamilya, yung kanyang nanay at yung stepdad na isang kapatid na dumalo sa church. Dahil sabi niya, I found the church, sabi niya, at gusto ko na pumunta rin kayo ron. In-invite niyang pumunta roon. Ngayon, ganun lang naman yung acquaintance namin. Papasok sila, uupo, makikinig, makikisimba. Pagkatapos, alam nyo naman ang typical na simbahan, uuwi na, kamayan lang, ganito, ganon. Yung iba minsan, hindi siya pinapansin kasi nga po, hindi ko po alam dahil indigenous siya or minsan, busy rin naman yung mga kapatiran sa iba na gustong kumustahin, minsan nale-left out itong mga ganitong klase ng mga tao. At one point, I asked this guy na lumabas kami at magkape. Susunduin ko siya. I just want to know his life. Gusto kong malaman kung anong buhay niya, anong pangangailangan niya. At minsan sinundo ko po siya sa isang bahay na talagang bahay na ayaw puntahan ng maraming mga Filipino. Nakatira siya sa isang lugar na kung saan considered to be tondo ng Winnipeg. Yung mga ganon. No? Meron pong lugar dito sa Winnipeg na kung saan ay iniiwasan sapagkat doon po nakatira mostly yung mga indigenous na kung saan ay madumi, magulo, para hong tundo kung ilalarawan. No po? Pero ngayon, ang tundo yata dahil kay Isko Moreno, maganda na. No? But anyways, so dinalaw ko po siya doon, dinala ko siya sa isang coffee shop, nagkape po kami, nagkwentuhan kami, and I learned many things about him. Nalaman ko yung kanyang kabataan, nalaman ko kung ano yung ilan silang magkakapatid. Can you imagine? 15 silang magkakapatid of the same mother, but magkakaibang tatay. No, yung nanay nila, iba't ibang naging asawa, 15 silang magkakapatid. At yung pong lalaki ito, kung di ako nagkakamali, siya po ay pang-6 sa magkakapatid. No po? So, ang dami pa hong sa ibaba at marami pang mga kuya at ate siya. So, nakikitira siya sa kanyang ate na sa isang maliit na bahay at nagse-share siya, nagtatrabaho po siya. Nagtatrabaho po yun, no? Yung lalaki pong ito sa isang restaurant, pero hindi po siya full-time, part-time lang siya. Kaya every now and then, minsan, kinakapos din siya. Alam niyo po ba na mula sa simbahan hanggang doon sa kanyang bahay, kung di ako nagkakamali, mga around 3 kilometers. 3 kilometers. Pero nilalakad niya lang po ito. Nilalakad niya during the time of winter at ngayong summer, okay na po maglakad. Pero pag winter, nilalakad niya lang po ito
para makarating siya sa simbahan. Nung nalaman ko kung saan siya nakatira, nahabag po ako at nakita ko po talaga na talaga wala po kasing bus papunta. Mula po doon sa place nila papunta sa aming simbahan, walang bus. Talagang he needs to walk. So dahil po doon, nahabag ako nung ako po'y pababa na, inabutan ko po siya. Hindi ko nababanggitin kung magkano inabot ko sa kanya para makatulong man lang sa kanya sa mga panahon na wala siyang trabaho. Kasi po, hindi po regular yung kanyang trabaho. Mula noon, naging magkaibigan kami, magka-text kami, may mga problema siya, ano tawag doon, tinutugunan ko. There was a time na sabi ko, ano ba ang kailangan mo sa bahay? So may mga ilang bagay din po akong na-provide sa kanya. Kahapon, natuwa ako kasi nandun uli siya. No? At umupo siya sa harapan. 2 rows. Yung inuupuan po na yung mag-asawa, yung first row. Ngayon, siya umupo sa second row, malapit po sa upuan namin. Doon malapit sa pulpito. At nakita ko po siya na dumating. So, alam nyo na, pag ganoon, medyo mag-a-adjust tayo ng konti sa preaching. Hindi pwedeng purong Tagalog. Pag meron pong mga bisita kaming mga ganoon, puti o kaya ay mga indigenous. So, we make it a point na talagang kahit papaano ay pilitin namin na maging English yung amin pong mode of communication, yung mode of preaching. So, to make the long story short, nung pauwi na kami, sabi nung misis ko, inabutan ko uli siya ng pamasahe, no po? Kagaya ng dati na ginagawa ko. And then, ayaw niya pong tanggapin. Sabi niya, no, Pastor, I don't need your money. Sabi ko, no, this can help you. Sabi ko, gawin mo lang pamasahe. Ngayon, narinig ko po, sabi ng misis ko, alam mo, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng couple. Sabi niya, nilapitan sila ni ate ganito at saka ni kuya ganito. Nilapitan nila yung guy at ang sabi, ino-offera nila ng ride pa uwi. So natuwa ako kasi yung mga kapatiran, they are beginning to learn the principle of reaching out and caring for this kind of people. Hindi ko na po alam kung naisabay nga nila pa uwi. Ano po? Kung isinabay nila pa uwi o inihatid nila. Pero ito po mga kapatid, ang isang example na binibigyan natin ng emphasis dito. Maging sa loob ng simbahan, minsan yung kawalan natin ng sympathy, yung kawalan natin ng simpatya sa buhay ng mga kapatiran. May pumapasok at lumalabas sa loob ng simbahan, hindi natin nalalaman kung anong kanilang mga pinagdadaanan. And imagine a wealthy, well-dressed man enters your church, ibibigay natin sa kanila yung magandang upuan, pararangalan natin sila, itutur pa nga siguro natin sa loob ng simbahan. Sasabihin natin kung saan ang washroom, saan pwedeng may kape o kung ano pa man. While a homeless person is ushered to the back or sometimes ignored. What does that say about our view of human worth? This scenario is still common today and it reveals our worldly values. Ang malungkot, simbahan ang pinag-uusapan natin dito sa Aklat ni Santiago. Kaya nga po sa Reformed emphasis, sa mga Reformed teaching and Reformed dogmatics, tinuturo po na God is no respecter of persons. And we who are saved by grace alone through faith alone should not judge others based on earthly standards. Palibasa ba hindi maganda bihis? Palibasa ba hindi mukhang disente? Kaya nga po sa Reformed theology, yung doktrina ng Imago Dei reminds us that all humans are created in the image of God and thus have equal dignity. Can we say amen? Pare-pareho tayong may dignidad bilang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Kaya, ano ang practical example nito? Ano ang simple example ng favoritism in the church? Aminin man natin o hindi, minsan maging sa church leadership Sa Pilipinas, may kilala po akong simbahan or may alam akong simbahan. Kapag hindi ka kabilang sa apelyidong ganon, hindi ka pwedeng maging leader
Kapag ang apelyido mo hindi ka bilang doon sa pioneer, hindi ka pwedeng maging elder. Para ka maging elder, kailangan meron kang status. Para ka maging elder, kailangan ikay kabilang sa pamilyang ganito. Parang kanila yung simbahan. Palibasa sila yung nagdo-donate. Yung tatay niya, founder. O lolo niya yung founder ng simbahan. Sila nang may-ari ng simbahan. And I have seen a lot of churches like that in the Philippines. Na sila ang nagpapasweldo ng pastor. Sila ang nagdedemand kung sino ang kanilang pastor. At kung sino yung pastor na gusto nila, yun ang nakukuha nila. And mostly, ang kinukuha nilang pastor, yung may mga tali sa ilong, nahihilahin nila kung saan nila gusto, pasusunurin nila kung sino at kung saan nila gustong papuntahin. Sabihin nyo kung hindi nangyayari yan. Napakadaming ganyang uri ng simbahan sa Pilipinas. Nakakalungkot, pero pinangungunahan ng mga pamilyang sila lang ang may karapatan na manguna. So let us look at a scenario. Scenery. In a local church, leadership roles or ministry position katulad ng choir leader, youth president, worship team, elders, deacons, or any members of the councils are repeatedly given to certain individual and not based on calling. Sometimes they chose leader not based on giftedness or even godly character. Ginagawa nga leader yung diborsyado sa asawa eh. Wala naman divorce sa Philippines. Or rather, hiwalay sa asawa. No? Can you imagine, ginawang laiko director, hiwalay sa asawa. Ginawang elder, may kabit, drug lord. Minsan nakakakilabot mga kapatid eh. Sila yung mga nasa loob ng simbahan pero unscrupulous ang business. May kilala nga ako, abogado eh. Naging leader ng simbahan, minumura ng buong kapitbahay dahil napakasamang ugali. Nandito na nga ako sa Winnipeg eh. No? Ang sabi, pastor ka ba ng UNIDA? Eh di kilala mo yung obispo nyo. No? Yung obispo nyo na numero 1 napakawalang yanon. Hindi ko napapangalanan kung sinong obispo yon. Na mahilig kumuha ng kaso na hindi tinatapos yung kaso. Kinukuha yung bayad, hindi naman tinatapos ang kaso. Maraming ganon. Nakakalungkot, pero dahil may pangalan, sila ngayon ang siyang nasusunod. Because they are related to the pastor or they are son-in-law. Sons and daughters of the pastors, they are the influential donors, sila na lang ang siyang nangunguna. Napakapalad ng simbahan na pagdating sa pamumuno, ang hinahanap ay yung may mga godly character ayon sa sinasabi ng Bible, may giftedness at may calling. Hindi dahil sikat ay nagiging tagapanguna. Amen mga kapatid? Meanwhile, meron namang mga faithful and spiritual mature believers na overlook simply because they don't have social influence or wealth. Napakalungkot kapag ganito. Po. Ano resulta kapag ganito? Kapag nangyayari at naghahari yung mga ganitong uri ng ugali sa loob ng simbahan. The result, this breeds resentment, discouragement, and division among the congregation. It can cause spiritually gifted members to feel unappreciated or even leave the church. Madali naman pong makita yan eh. Ilang hati na yung simbahan na yan. Ilang division na ang nangyari sa simbahan na yan. Mauugat ninyo mga kapatid na most of the time kaya nahahati dahil may mga naghaharing uri. Kala nyo ang politika sa labas ng simbahan
napakatindi ng politika sa loob. At itong mga naghahari-harian na siyang may-ari ng simbahan sa pakiramdam nila ang siyang namamayani at siyang namamayagpag. Alam niyo yan. And if you are part of that congregation, if you belong to that kind of a congregation, batid at alam ninyo na what we are discussing here is a reality and a facts. Amen? Ano pa ang magiging resulta? It hinders the Spirit's work in building up the body according to God's sovereign distribution of gifts. Yun ang reality. Kaya nga po, ano ang sinasabi ni Santiago? Tuloy po natin, verses 5 to 7, the inconsistency of favoritism with God's grace. Inconsistent yung favoritism sa biyaya ng Diyos. Kaya ang sabi ni Santiago, verses 5 to 7, listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised to those who love Him? But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are blaspheming and the noble name of Him to whom you belong? Mga kapatid, take note, hindi galit si Santiago sa mga mayaman. Hindi galit si Santiago doon sa mga mayayamang matutuwid na kung tumutulong ay totoo, kung dumadamay ay totoo. Pero dito, ang binabanggit dito ni Santiago ng mga mayayaman ay yung mga nag-exploit. Yung mga mayayaman na dinidishonor ang pangalan ng Panginoon. At hindi rin naman lahat ng mga mahihirap ay mabubuti. Hindi rin po lahat ng mga kapos sa pangangailangang material ay matuwid. So binabalanse lang po rito ni Santiago. Ano po ang biblical insight nito? James points to God's redemptive pattern. God often chooses the poor, the weak, the lowly, not because of their merit. Pero bakit niya pinipili yung mahina, yung mga maliliit? To demonstrate His grace and sovereignty. Pinipili ng Diyos yung tila walang kakayahan para ipakita na kaya sila pinili ay hindi magaling. Na kaya sila pinili dahil mahusay sila. Kaya sila pinili dahil nasa kanila ang katangiang taglay dapat ng isang mahusay. Walang ganon. Pinili sila ng Diyos to demonstrate His grace and sovereignty. Halimbawa, si David. Basahin po muna natin itong talata before we give an example. Sabi po ng 1 Corinthians 1:27-29, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not. Para ano? To nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Yan ang reason kung bakit pinipili ng Diyos ang tila mahina, ang walang kakayahan, ang despised things of this world. Like David, ito po yung example na gusto kong ibigay. David, the youngest and the least likely son, but he was chosen by God to be king. Hindi po siya matipuno among his brothers. Nang inili niya ang lahat ng anak ni Jesse para hanapin at piliin ang papalit kay Haring Saul, ang tanong ni Samuel, may iba ka pa bang anak? Wala sa mga matitipuno, wala sa mga magagaling, wala sa mga malalakas, wala sa mga qualified na maging army ni Haring Saul ang pinili ng Diyos. Ang napili ng Diyos ay ang tagapag-alaga ng tupa, si David. The youngest, the unlikely, but God chose him. Po. Nung i-announce ang birth ng ating
Panginoong Hesukristo. Ang nag-announce nito ay mga anghel. Kanino ito unang ibinahagi? The shepherds. Ang pinakamababang uri ng hanap buhay during that time. They are the one who first heard the announcement of Christ's birth. Hindi sa palasyo ng hari, hindi sa mga pariseyo, kundi sa mabababang uri ng hanap buhay sa mga shepherds. Now, in application, when we honor the rich, when we honor the powerful, while ignoring the poor and the lowly, we forget how God has treated us unworthy sinners, yet chosen and loved. Amen? Kaya ang tema natin, tigilan ang favoritism. Tigilan ang pagtatangi sa loob ng simbahan. Tigilan natin ang pagbibigay parangal sa mga mayayaman at pagbabaliwala sa mahihirap. Pagbibigay parangal sa magagaling at sa mahihina ay pag-alipusta. Amen? Now, let us look at verses 8 to 11. Itinuro ni Santiago ang bawat isa sa atin sa royal law. Ano ba yung royal law? The royal law and the sin of partiality, verses 8 to 11. James 2, 8 to 11, if you really keep the royal law, the greatest commandment, kaya nga po yan ang royal law eh. What is the greatest commandment in the scripture? Diba, love the Lord your God with all your heart, with all your might, and love your neighbor as yourself. If you are doing the royal law, James says, you are doing right. If you are obedient to the royal law, you are doing it right. But if you show favoritism, if you show partiality, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. Dito mga kapatid, pinapakita ni Santiago ang katotohanan. Hindi ka nangangalo niya, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagsisinungaling, no? Hindi ka pumapatay. Praise the Lord. Pero, dito po sa talatang ito, ikaw naman ay nagpapakita ng partiality. Nagpapakita ka ng favoritism. Nakikipagkaibigan ka lang sa mga mayaman. Nakikipag-utang dila ka lang sa mga matatalino, sa mga may kakayahan. At ine-etsapuera mo yung mga maliliit. Nagkasala ka rin daw bilang lawbreaker. Verse 11, for he who said, you shall not commit adultery, also said, you shall not murder. If you do not commit adultery, but do commit murder, you have become a lawbreaker. In the same manner, kung hindi ka nga pumapatay, di ka nangangalo niya, di ka nagnanakaw, di ka nagsisinungaling, hindi ka nagko-covet ng neighbor's wife or property, and yet, you show partiality, you show favoritism, you are also considered to be a lawbreaker. Yan po ang sabi ni Santiago. So ano ang biblical insight? The royal law is the law of Christ's kingdom. It is rooted in love. Love your neighbor as yourself. Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Lumang tipan pa lang, sulat na yan. At sa bagong tipan, Matthew 22:39, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. This is the royal law. Mahalaga na dapat nating maintindihan. And showing favoritism, showing partiality, violate this command and makes one a lawbreaker. Amen? Kaya sa loob ng simbahan, tayo magkakapatid. Bilang magkakapatid,
lahat sa atin pare-parehas. Mahal natin lahat. Hindi naman po pwede sa magkakapatid pare-pareho ugali. Kami po, 4 na magkakapatid, iba-iba ugali eh. Minsan may kapatid kang katampuhan mo lagi. May kapatid kang kaut-utang dila mo. May kapatid ka na mabait. Iba-iba eh. Pero ang sabi sa loob ng simbahan, ang sabi ni Santiago, magkakapatid tayo. And we must not show favoritism or partiality. Amen po ba mga kapatid? Kaya ako, madalang naman ako magpadala ng pera sa mga kapatid ko sa Pilipinas. May pera naman sila eh. Pero pag ako nagpadala, pare-parehas. Hindi pwede malaki si ganito, malaki si ganon. Hindi. Pare-parehas. Kung ano man yung pwede kong itulong, pare-parehas. So anong theological insight nito? In Reformed theology, the law remains a guide for Christian living. Yung batas, yung moral law, ay nananatiling guide sa bawat mananampalataya. Kaya nga po tinalakay dito yung 10 Commandments para maging gabay natin sa ating pamumuhay. We do not obey to earn favor, but because we have already been favored by grace. Amen? Tandaan, hindi naman ibinigay ang utos para iligtas ang bayan ng Diyos. Baliktad yon. Iniligtas muna sila sa Ehipto bago sila binigyan ng utos, yung 10. So, ibig sabihin, ibinigay ang law after the redemption. Kaya tayo, kung na-redeem tayo at tayo iligtas, mananampalataya kay Kristo, tataglayin pa rin natin ang utos at susundin natin ito. Not to earn favor of salvation, but because we have already been favored by the grace of God. Amen? To illustrate yung scale that's tipped unfairly is unjust. If we weigh others by their bank account, by their appearance, or usefulness, we fail to judge righteous judgment. Yun daw timbangan na nakatabingi, hindi siya susukat ng tama. At tayo, kung tayo susukat at ang sukatan natin ng judgment ay dahil may pera yan, mayaman yan, magandang lalaki yan, magandang babae yan, o dahil nakakatulong yan at yan ay nakakapagbigay ng malaki, nagkakamali tayo ng paghatol. Ano sabi ng John 7:24? Stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. Hindi sinasabi dito huwag tayong humatol. Ang sabi nito, humatol kayo ng tama. At hindi tayo hatol ayon lamang sa appearance. Ayon lamang sa mga binibigay. Minsan napaka-partial natin eh. Pag nakakatulong sa atin, pinalalampas natin. Pero pag hindi, hinahatulan agad natin. Puntahan natin ang verse 12 and 13 at ito yung huling mga talata. Mercy triumphs over judgment. Sabi ni Santiago, speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom. Because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. And then he ended with mercy triumphs over judgment. Anong biblical insight? The law of liberty is the gospel-shaped law that frees us to love rightly. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Diyos sa pagkaalipin sa kasalanan. At dapat hubugin tayo ng pag-ibig na ito ng Diyos.
para umibig din naman ng tama sa iba. James warns that judgment will be without mercy to those who show no mercy. Ang paghatol ng Diyos ay ibibigay niyang walang awa sa mga taong hindi marunong magbigay ng awa. Kaya nga sa huli, sabi niya, mercy triumphs over judgment. Ano ang Reformed emphasis nito? This echoes the heart of the gospel. We all deserve judgment. Can we say amen? But God showed mercy in Jesus Christ. Thus, mercy must mark our relationships too with our fellow men. Tandaan na tayo dapat parusahan. Kamatayan ang hatol sa ating lahat. Pero pinagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos. At ang habag na ito na naging dahilan ng biyaya ay dapat ding maging bunga ng ating pananampalataya at ipadama at ipakita sa ating mga relasyon. Amen? Alam niyo po ba yung parable of the unforgiving servant? Sa Matthew 18:21-35 po yan. Jesus told the parable of the unforgiving servant to expose the hypocrisy of those who receive mercy but refuse to give it. Sa parable na yon sa Matthew 18, hindi ko na po naisulat yung verses, mahaba-haba eh. Matthew 18:21-35. May isang mayaman na pinagsulit yung mag-asawang may utang sa kanya. Ang sabi, kailangan magbayad kayo ng utang, kukunin, ililiquidate ang lahat ng inyong ari-arian. Kailangan nyo magbayad. Nakiusap po yung lalaki at ang sabi, pwede po ba patawarin nyo po ako at ako po ay wag ninyong wag niyo akong biglaing singilin sa aking pagkakautang. Something like that. So yung amo na awa, binigyan siya ng palugit, hindi siya agad siningil. It so happened na yung mga mag-asawang ito, meron din na may pagkakautang sa kanila. So ang ginawa nila, pinuntahan nila yung may pagkakautang sa kanila at siningil ang mga ito, pinuwersang magbayad. Nakita ng alipin nung kanilang Panginoon ang ginawa nila. At sila'y isinumbong doon sa kanilang pinagkakautangan. Pinapakita rito sa parable na ito na yung mga pinatawad, inabsuelto ay dapat matuto ring magpatawad at mag-absuelto. Pero sa parable na ito of the unforgiving servant, it exposed the hypocrisy of those who receive mercy but refuse to give it. Tayo na nakaranas ng habag, dapat magbigay din ng habag. Amen, mga kapatid. Now, here are some reflection questions. 1. Where in your life or church have you shown partiality? Perhaps unconsciously. Saang parte ng buhay mo at ng simbahan dumating yung pagkakataong nakita mo ang partiality or favoritism? Do you treat those who can benefit you differently from those who cannot? Tinatrato mo ba yung mga may benepisyo ka ng iba kesa dun sa wala kang benepisyo? How does God's mercy toward you in Christ challenge your own attitudes towards others? Are you fulfilling the royal law by loving your neighbor as yourself? And the last, how can your church become a place where mercy truly triumphs over judgment? To conclude our lesson for today, the gospel levels the playing field.
Ang ebanghelyo, pinaparehas ang lahat. At the foot of the cross, all are equal, needy, and all are equally loved in Christ. Amen. To show favoritism is to deny the very nature of grace. Let us be people of mercy, people who live the gospel not just in words, but in how we treat another people. Mga kapatid, hindi kailangan ng maraming programa. Hindi kailangan ng maraming activities ang simbahan para ito'y lumago at mag-mature ang mga miyembro. Ang pangunahing kailangan, huwag lang kayong magpakita ng favoritism. Pare-parehas niyong ibigin ng isa't isa at ipakita ng iglesia at ng simbahan ang habag ng Diyos. Imposibleng hindi ito lalago. Micah chapter 6 verse 8 says, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, to love mercy, and to walk humbly with your God. May our churches be marked by justice, mercy, and humility, reflecting the heart of our Savior, who showed us no favoritism, but gave His life for all who believe. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.